ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 26, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, tangkang mass shooting sa isang paaralan sa Leyte napigilan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa Venezuela kasunod ng pagtama ng 2 malakas na lindol. DFA walang natanggap na ulat na may mga Pilipino na nadamay sa pagyanig. Pre-trial conference ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tinapos na kagabi. Mary Grace Piatos inilista ng House Prosecution Team bilang material witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Malacanang hinamon si Senador Alan Peter Cayetano na patunayang napabayaan ng Marcos sa administrasyon ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control project. Senado ipinapatupad na ang suspension order laban kay Senator Jinggoy Estrada. Metro News 578,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City at Valenzuela City. Science sa Technology News, fingerprints ng Event Horizon ng black hole na tukoy ng mga scientists sa unang pagkakataon. Sa atin naman lifestyle news, nilalaman ng isang carbonized Hercunalium scroll na basa na sa unang pagkakataon. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa, isinagawa ang huling concert ng music legend na ito halos 2 buwan bago ang kanyang pagpanaw noong 1977. Sino siya? Alamin. Mali nakakaiba, fuel tabs na nakatutulong umano upang makatipid sa gasolina, patok ngayon sa Russia. Oras po natin, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Napigilan ng mga otoridad ang planong mass shooting at pananaksak sa isang paaralan sa Leyte. Ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla na may natanggap siyang impormasyon mula kay Senador Bam Aquino hinggil sa umano'y banta ng pag-atake sa loob ng Tolosa National High School sa Leyte. Sinabi ni Remulla na isang 14 anyos na babaeng grade 10 student ang nasa likod ng plano matapos umanong gumamit ng iba't ibang social media accounts upang i-anunsyo ang kanyang plano. The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. And you're gonna have to excuse me, hindi po ako marunong magwaray. Pero ibibigay ko na lang ang translation. Okay? Translation, and it is very rough. Translation. Pinost niya sa Facebook to. Hello. Send this to your friends. Yo, from Tolosa. Prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa Leyte National High School. In response to the threat validation and intelligence gathering, RFU 8 CIDG immediately went to a 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. 14 years old, grade 10, student at Tolosa National High School.
The investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content, which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Dahil dito agad na nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at pinuntahan ang bahay ng minor de edad. Sa isinagawang verifikasyon na pag-alamang nakararanas ang bata ng personal at family problems. Hinihiyag pa ni Remulla na napag-alamang isa ring avid fan ng Gorbox ang estudyante, gaya ng isa sa mga suspect sa paumaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Sinabi pa ng kalihim na posible ring na-impluwensya ng dalagita ng naganap na shooting incident sa Tacloban City. Sa ngayon, nasa pangangalaga ng minor de edad ng DSWD para sa kaukulang assessment at intervention bago ibalik sa kanyang pamilya. Samantala, DILG at mga lokal na pamalaan dapat magtalaga ng mga barangay tanod sa mga paaralan. Grace Mariano sa report. Hiniling ni House Deputy Majority Leader at Pampanga 3rd District Representative Amica Gonzales sa Department of Interior and Local Government o DILG at mga lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga barangay tanod sa bawat pampublikong elementarya at sekundarya sa buong bansa. Nakasaad ito sa House Resolution No. 1145 na inihain ni Gonzales kasunod ng ilang insidente ng karahasan sa mga paaralan tulad ng pamamaril at pananaksak sa mga estudyante. Ayon kay Gonzales, ang pagposte ng mga barangay tanod sa oras ng klase ng mga mag-aaral sa buong bansa ay tugon sa kakulangan ng mga security guard sa mga paaralan. Nakasaad sa resolusyon ni Gonzales na ang mga tanod na ilalagay sa mga paaralan ay sasailalim sa security and first response training ng Philippine National Police. Iminungkahi din ni Gonzales ang mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Department of Education at local barangay councils para sa pagpapatupad ng istriktong screening protocols sa mga gates ng mga eskwelahan para matiyak na walang maipapasok na baril, patalim at iba pang mga gamit na maaaring magpahamak sa mga estudyante. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita, firearms regulations isa sa ilalim sa review ng PNP matapos ang shooting incident sa Tacloban. Narito ang report ni Angel Garcia. Magsasagawa ng masusing pagsusuri ang Philippine National Police hinggil sa umiiral na regulasyon ng baril matapos matuklasan ng posibleng pagdoble o serial number duplication sa isa sa mga baril na ginamit sa madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon sa PNP, layo ng hakbang na matukoy at iwasang maggamit ang loopholes sa firearm registration and permitting system para magkatakas sa batas. Natuklasan kasi sa investigasyon ng isang .38 caliber revolver na ginamit sa insidente noong June 22 sa San Jose National High School ay posibleng pinakailaman gamit ang tinatawag na serial number duplication scheme kung saan ginagaya o inuulit ang serial number ng isang legal na nakarehistrong baril. Sa ngayon, tinutuntun na ng otoridad ang mga posibleng sangkot sa nasabing modus, kabilang ng security agency at ilang individual na lumitaw ang mga pangalan sa mga record ng pagpaparehistro ng baril. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung paano nakalusot ang naturang baril at kung naggamit na ito sa iba pang krimen. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mamamayan ng Venezuela matapos yanigi na magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol ang bansa na ikinasawi ng hindi bababa sa 188 individual. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na nakikiisa ang Pilipinas sa Venezuela sa gitna ng matinding pagsubok. Hangad din anya na masambayan ng Pilipino ang kaligtasan ng lahat na naapektuhan at ang mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Samantala, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs sa DFA na tinututukan ng Philippine Embassy sa Bogota ang sitwasyon sa Venezuela. Ayon sa DFA, sa ngayon ay wala pa silang natatanggap na ulat na may mga Pilipinong nadamay sa lindol. Gayunman, nakikipag-ugnayan na rin ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pinoy sa Caracas at Barinas. Pinayuhan din ng Embahada ang mga Pilipino sa apektadong lugar na lumikas muna at patuloy na mag-monitor sa mga lokal na ulat para sa mga bagong kaganapan o anunsyo. 774 Balita Ngayon.
Natapos na kagabi ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pre-trial conference na nagsimula noong June 18, minarkahan ng House Prosecution Panel, defense team ni VP Sara at impeachment clerk of court ang mga ebidensya at tinukoy ang mga posibleng testigo para sa impeachment trial. Sa unang araw, tinalakay at natapos na magkabilang panig ang Article 3 at 4 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umano'y panunuhol ng Vice Presidente sa ilang opisyal ng Department of Education at pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tumuon naman ang ikalawa hanggang ikalimang araw sa Article 1 at 2 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sunod na iahanda ng impeachment court ang pre-trial order na bibigyan naman ng komento ng prosekusyon at depensa sa loob ng 3 araw. Dahil pasok sa schedule, tuloy pa rin sa July 6 ang impeachment trial. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na isinama nila bilang isa sa material witnesses sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pangalang Mary Grace Piatos bilang nakatanggap umano ng confidential funds. Ayon kay Chua, gagamitin si Mary Grace Piatos sa usapin ng confidential funds o Article 1 kaya kung hindi ito lulutang sa paglilitis ay nangangahulugan na bogus ang pangalang ito. Nilinaw naman ang mababatas na sinama lamang sa listahan ng naturang pangalan na nasa acknowledgement receipts, ngunit wala silang formal na komunikasyon kung totoong tao ito. Paliwanag ni Chua, sakaling nagpakita sa impeachment trial si Mary Grace Piatos, ay maaari itong isalang sa cross-examination kasabay ng pagigiit na upang matapos na ang issue ay dapat umanong ilabas ng defense team ang patunay na codename lang ito. Wala namang problema sa prosekusyon kung ia-adapt din ng kampo ni VP Sara si Mary Grace Piatos bilang witness at handa rin silang sakaling questioning kung bakit kabilang ito sa listahan na nasa pre-trial brief. Sa kaugnay na balita, pagkuha ng prosekusyon kay Mary Grace Piatos bilang testigo, walang epekto sa depensa. Attorney Michael Powa, hindi tutol na ginawa siyang testigo ng prosecution team. Detalye ihahatid ni Conde Bata. Iginit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na walang implikasyon sa kanila na isinama ng House Prosecution Team sa listahan ng mga testigo si Mary Grace Piatos. Matatandaang ang pangalang Mary Grace Piatos ang nakalagay at nakalagda sa mga acknowledgement receipts at tumanggap ng confidential funds mula sa opisina ni VP Sara at noong ito ay Education Secretary pa. Ayon kay Defense Team spokesperson Attorney Michael Powa, wala naman itong epekto sa kanilang posisyon at ang pagpresenta ng prosecution panel kay Mary Grace Piatos ay prerogative ng kabilang panig. Sinabi naman ni Powa na kung humarap si Mary Grace Piatos, ay handa naman ng depensa na i-cross-examine ito at ang iba pang testigo ng prosekusyon. Wala ring problema kay Powa na inilista siya ng prosekusyon bilang witness. Wala naman po. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman sigurong problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema doon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Hinamon naman ng Malacanang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na patunayan ang pahayag nitong napabayaan ng administrasyon ang investigasyon sa flood control scam dahil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang katotohanan ng aligasyon dahil tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon at aksyon ng pamahalaan laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Sinabi ni Castro na patuloy ang koordinasyon ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Office of the Ombudsman upang matukoy at mapanagot ang mga responsable. Iginit din niya na hindi kailanman naging paksa sa mga pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang gabinete ang impeachment trial taliwas sa paratang ni Cayetano. Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente?
Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total, mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Dahil dito, kinesyon ni Castro kung saan ibinabatay ng senador ang kanyang mga payag at pabirong sinabi na tila sa Facebook lamang nito kinukuha ang mga impormasyon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinamamadali na ang LRT-1 Cavite Extension Project. Chanel Salazar sa report. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation na agarang resolbahin ang problema sa right-of-way sa LRT-1 Cavite Extension Project. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, naiinip na ang Pangulo sa matagal na pagkabinbi ng proyekto at iginiit na hindi dapat ang mga commuter ang magdusa dahil lamang sa hindi marisolbang issue. Binigyan din ni Castro na umabot na sa 64.9 billion pesos ang inilaan para sa proyekto katuwang ang pondo mula sa Japan International Cooperation Agency at ng mga private operator sa Light Rail Manila Corporation. Nilinaw ni Castro na hindi ang pamahalaan ang dahilan ng pagkabinbi ng proyekto at nanawagan sa lahat ng stakeholders na huwag maging hadlang sa implementasyon nito. Ang kapakanan-anya ng mga pasahero ang dapat manaig at hindi ang interes ng ilang kumpanya o politiko. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ipinatutupad na ng Senado ang suspension order kay Senator Jinggoy Estrada na ipinataw ng Sandigan Bayan 2nd Division dahil sa graft at plunder cases kaugnay sa maanumalyang flood control scam. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., noong June 2022 ay pinadala ni Senate President Sherwin Gatchalian sa opisina ni Estrada ang 90-day suspension order para sa senador. Bunsod nito, suspendido si Estrada sa pagganap sa kanyang tungkulin bilang senador, kabilang ang pagtanggap ng sweldo at iba pang benepisyo. Hindi naman kasama sa masususpende ang operasyon ng opisina ni Estrada, kaya patuloy na makakapagtrabaho at makakatanggap ng sweldo ang mga empleyado sa opisina nito. Nang matanong naman kung saklaw ng suspension ang pagiging Senator Judge ni Estrada sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Bantug na sa tingin niya ay kasama rin ito sa hindi maaaring gampanan ni Estrada. Suspended as Senator of the Republic, and personally sa akin, then it goes with it that being a Senator Judge is also under indictment. Pagka po sir pag suspended sir, anong wala? At sweldo, benefits, ano pong wala? Yeah, the salaries and benefits will have to be suspended because you're not allowed to perform your functions. Bilang pagtatama, noong June 22 ay pinadala ni Senate President Sherwin Gatchalian sa opisina ni Estrada ang 90-day suspension order para sa senador. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin naman pong Metro News, 578,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa magkahiwalay na operasyon sa Quezon City at Valenzuela City. Detalye po ihatid ni John Nabakiran. Nagpapatuloy ang pagsugpo ng National Capital Region Police Office laban sa iligal na droga. Ayon sa NCRPO, sa magkahiwalay na operasyon na ikinasaka hapon June 25, nakasabat sila ng 578,000 pesos na halaga ng shabu. Sa Quezon City, naaresto ang 2 individual at nakumpiska rin ng 25 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos matapos ang sinagawang operasyon sa kahabaan ng Villonco Street, Barangay Commonwealth bandang 1:30 a.m. Habang naaresto rin ng Valenzuela City Police ang high-value individual sa Karuhatan Public Cemetery sa oras na 6:35 a.m. kung saan nakumpiska dito ang 60 grams ng shabu
na nagkakahalaga ng 408,000 pesos kasama ang buy-bus money. Ang mga suspect ay nasa kustodiya na ng pulisya at humaharap sa kasong Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako po si Joanna Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Para naman sa ating foreign exchange rate, narito na update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 56 centavos. Nasa 69 pesos and 93 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 8 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 40 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maysrato Rubio. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng June 25, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 49, 19, 15, 46, 25, at 36. Huli ang winning number combinations ay 49, 19, 15, 46, 25, at 36. Mayroon itong jackpot prize na 42,703,181 pesos and 17 centavos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 26, 35, 12, 8, 25, at 23. Muli ang winning number combinations ay 26, 35, 12, 8, 25, at 23. At may jackpot prize ito na 45,493,326 pesos and 6 centavos. Yan ang recap ng resulta ng June 25, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dumako naman tayo sa jackpot estimate prices. 84 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 128 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po sa Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774, Pure Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jackie Maysrato Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, sa unang pagkakataon, nagtagumpay ang mga eksperto sa pagtukoy ng tinatawag na fingerprints o bakas ng event horizon ng isang black hole o ang hangganan kung saan walang anumang bagay kahit liwanag ang makakatakas. Ang pagtuklas na ito ay sinagawa sa pamagitan ng pagsusuri sa mga gravitational waves na nililikha kapag nagbabanggaan ng may matinding lakas ang dalawang black hole. Kilala ang event horizon bilang point of no return, dahilan kung bakit napakahirap pag-aralan ng mga ito, ngunit nagbibigay ng pagkakataon sa mga astronomer na masilip ang fenomeno na ito sa pamamagitan ng banggaan ng dalawang black hole. Sa bagong pananaliksik na idinimbag sa Nature, sinuri ng isang international team ng mga researcher ang datos mula sa naitalang pinakamalakas na gravitational wave na kilala bilang GW250114 na na-detect ng LIGO Observatory noong Enero na nakaraang taon. Ipinaliwanag ni Si Zhang Ma ng Perimeter Institute for Theoretical Physics na lead author ng pag-aaral na may hahalin tulad ang huling yugto ng pagsasanib ng dalawang black hole sa paghalo ng kutsara sa isang baso ng tubig na nagdudulot ng gravitational waves at nagbibigay ng pagkakataon sa mga siyentipiko na i-decode ang physics sa naturang rehiyon. Inihayag din ni Ma na ang resulta ay muling nagpapatunay na tama si Albert Einstein sa kanyang theory of general
relativity. Bagamat itinuturing ng ibang mga eksperto na isang kahanga-hangang pagsusuri ang pag-aaral, nagpaalala ang ilan na kailangan pa itong dumaan sa karagdagang verifikasyon na iba pang mga mananaliksik, gayon din na may ilang siyentipiko ang nagpahayag ng pag-aalinlangan kung ang mga na-analyze na frequency ay direktang nagmumula sa event horizon. Sa kabila nito, umaasa ang team ni Ma na nasa hinaharap ay makakahanap sila ng mga senyales na maliliit na pagbabago na tinatawag na quantum fluctuation na makatutulong sa pagtuklas ng bagong physics na maaari lumampas pa sa kasalukuyang mga theory. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, nilalaman ng isang carbonized Herculaneum scroll na basa na sa unang pagkakataon. Detalye hatid ni Mika Fajardo. Nagtagumpay ang mga mananaliksik na mabasa sa unang pagkakataon ng isang selyadang Herculaneum scroll na nasunog sa pagsabog ng Mount Vesuvius halos 2,000 taon nang nakalilipas sa tulong ng artificial intelligence at advanced imaging. Ayon sa mga eksperto, malaking hakbang ito sa pagbasa sa daan-daang sinaunang manuscript mula sa Herculaneum na isang bayan sa Rome na winasak ng pagsabog ng Mount Vesuvius kasama ng Pompeii noong 79 AD. Dahil hindi maaaring buksan ng pisikal ang mga nasunog na scroll nang hindi nasisira, gumamit ang mga scientifico ng high-resolution scans at computational techniques upang mabuksan at mabasa ang mga ito virtually. Sa kasalukuyan, nasa 45 papyrus scrolls at mga peraso nito ang nascan na ng mga eksperto, habang mahigit 600 pang hindi nabubuksang scroll ang nananatili at may posibilidad makadiskubre ng iba pa dahil hindi pa lubusang nahuhukay ang villa kung saan natagpuan ng mga ito. Kabilang sa mga bagong material na inilahad ang 70-column text mula sa On Vices Book 1 na iniuugnay sa Epicurean philosopher na si Philodemus. Gayon din ang halos 1.5 meter readable text mula sa isang dokumentong tinatayang mula 200 hanggang 300 BC na tumatalakay sa ethics, sining at pag-uugali ng tao. Naniniwala naman ang mga mananaliksik na sa tulong ng bagong teknolohiya, mas marami pang sinaunang teksto ang mababasa mula sa mahigit 600 hindi pa nabubuksang scroll nang hindi sinisira ang mga mahalagang artifact. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, isinagawa ang huling concert ng music legend na ito halos 2 buwan bago ang kanyang pagpanaw noong 1977. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, June 26 taong 1977, isinagawa ni King of Rock and Roll Elvis Presley ang kanyang huling concert. Ito ay halos 2 buwan bago ang kanyang biglaang pagpanaw noong August 16, 1977 sa edad na 42. Ang concert ay ginanap sa Market Square Arena sa Indianapolis. Suot ni Elvis ang kanyang signature white and gold suits. Dinaluhan ng halos 18,000 katao ang naturang concert ng King of Rock and Roll. Kasama sa 24-song setlist sa concert ang mga classic songs ni Elvis gaya ng Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock, Please Release Me, Johnny Be Good at It's Now or Never. Kinanta rin ni Elvis sa naturang concert ang Hurt, Hound Dog at ang sarili niyang cover ng awiting Unchained Melody at Bridge Over Troubled Water ng Simon and Garfunkel. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, kasunod na naging epekto ng pag-atake ng Ukraine sa oil refinery ng Russia, maraming motorista sa Russia ang bumibili ng tinatawag na fuel tabs na nakakatulong umano para makabawas sa konsumo ng gasolina. Ayon sa mga ulat, tumaas ng 2.5 times ang sales ng fuel tabs nitong nakaraang buwan na sinabayan din ng pagdami ng mga post sa social media tungkol sa naturang produkto. Ang fuel tabs na ito ay sinasabing nakatutulong upang mapahusay ang combustion efficiency na nagreresulta umano sa mas mababang konsumo ng gasolina. Mabibili ang mga ito sa karamihan ng mga gasolinahan sa halagang 50 hanggang 80 rubles o katumbas ng humigit kumulang 40 pesos hanggang 65 pesos. Ayon sa mga manufacturer, ang isang tableta ay maaaring gamitin para sa hanggang 200 liters ng gasolina.
Gayunman, hindi malinaw kung paano talaga gumagana ang naturang tableta. Nagabala naman ang mga eksperto na maaaring magdulot ng problema sa fuel injectors at iba pang bahagi ng makina, mga additives sa taglay nito kapag nag-react sa mga kemikal na mayroon na sa gasolina. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Biyernes. At bago po tayong magtapos sa ating balitaan, narito po naman ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Panahon na bang ipagbawal ang pagdadala ng mga cellphone sa loob ng paaralan? At bakit? Ulitin ko po mga kanyusik, panahon na bang ipagbawal ang pagdadala ng mga cellphone sa loob ng paaralan? At bakit? Para po sa inyong mga opinyon, ng ating text line 0929-321-8738. Ulitin ko po 0929-321-8738. At maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, June 26, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.